Maya, anak, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Ma, huwag kayong mag-alala. Kaya ko na to at kailangan kong gawin to para makatulong sa inyo at sa pag-aaral ni Mara. Sagot niya sa kanyang ina na si Aling Marita habang nag-e-empake siya ng mga gamit. Nag-alala lang kasi ako sa iyo, anak. Baka hindi ka tratuhin ng maganda sa magiging amo mo. Ayaw kong masaktan ka. Nag-alalang sabi ni Aling Marita habang nililigpit ang pinagkainan nila sa agahan. Mama naman, huwag mo namang isipin yun. Alam kong mababait ang mga yun. Kaya kumalma ka lang dyan, ma. Paano mo naman nasabi yan, anak? Ang alam ko kasi, bihira lang ang mga mababait na amo, lalo na't sobrang mayaman. Tanong uli ng kanyang ina habang sinimula na ang paghuhugas ng mga pinggan sa papag. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ma. Nabanggit kasi sa akin ni Chloe, sobrang mababait daw ang mga yun. Kaya, huwag mo nang alalahanin yan. At saka, malaki naman ako eh. Kaya ko ng sarili ko, ma. Sagot niya sa ina at pilit pinakalma niya ito dahil sa sobrang alala sa kanya. Natapos na siyang nag-impake ng mga dadalhin niya. Umalis na kasi siya ngayong araw at pupunta sa bayan para magtrabaho bilang kasambahay. Kamag-anak ng kanyang kaibigan na si Chloe ang naghanap ng kasambahay dahil pinaalis daw nito ang dating kasambahay nang makita ito na nangungupit ng pera sa bag ng amo. Kaya siya ang ipapalit bilang kasambahay. Buti na lang at sinabihan siya kaagad ni Chloe dahil tamang-tama gusto na niyang magtrabaho para matulungan ng ina at ang nakakabatang kapatid na si Mara. Hanggang high school lang ang natapos niya. Hindi na siya makapagpatuloy sa kolehiyo gawa ng kapos sila sa pera. Nakatira sila sa maliit na kubo sa gitna ng bundok. Ang ina niya ay tanging bumubuhay sa kanila ni Mara. Lumaki sila na walang ama. Sumama ito sa ibang babae nung bata pa sila. Tubong probinsya ang mga ito. Walang ibang pamumuhay ang kanyang ina maliban sa pagtatanim ng gulay sa maliit na lupain na kanilang tinitirahan. Kapag nakaharvest na ng mga gulay, ay bumaba ng bundok si Aling Marita para magtinda ng mga gulay. Minsan naman ay magdala sina Maya at Mara sa paaralan tuwing may pasok para ibinta sa mga teachers. Pumili naman ang mga ito dahil sa awa. Late na nga nakapagtapos si Maya sa high school. Maraming beses kasi siyang napahinto dahil sa sobrang hirap nila sa buhay. Minsan nga ay kamuting kahoy lang ang kinakain nila kapag nauubusan sila ng bigas. Sobrang awa na siya sa kanyang ina at kapatid. Kaya nang matapos na siya sa high school, naglakas loob na siyang magtatrabaho sa bayan. Kahit na malayo siya sa ina at kapatid, ay titiisin niya para sa kanila. Hindi man niya kabisado ang trabahong papasukan, ay kakayanin niya. 1 taon na lang ang tatapusin ni Mara sa high school at magkukolehiyo na ito sa susunod na taon. Balak kasi ni Maya na pag-aaralin ito sa kolehiyo at siya ang susuporta dito. Nagbabaka sakali na makaahon sila sa hirap sa pamagitan ng kanyang kapatid kapag makapagtapos ito ng kolehiyo. Nang matapos na siyang inihanda ang mga dadalhin, ay dali-dali siyang nagbihis. Simple lang ang suot niya, t-shirt at pantalon lang. Bigay pa ito ng kanyang tiyahin. Lumang rubber shoes ang isusuot niya. Ginamit pa niya ito sa pag-aaral. Ma, mag-ingat kayo dito ni Mara ha. At ikaw, huwag masyadong magpakapagod sa trabaho. Isipin mo na kayo lang dalawa dito. At saka, kapag may sahod na ako, ipapadala ko kaagad dito. Bili ni Maya sa kanyang ina habang nagsusuot siya ng rubber shoes. Oo anak, mag-ingat kami dito ni Mara. Maluhaluhang sagot ng ina matapos maghugas ng mga pinagkainan. Labis na nalulungkot ito. Ngayon lang siya malayo sa piling ng ina at kapatid. Ngunit kailangan nilang magpakatatag sa isa't isa.
Para lang naman ito sa kanilang tatlo ang ginawa ni Maya. Mara, huwag mong pabayaan si Mama sa trabahong bahay. At yung pag-aaral mo, ayusin mo ha. Susuportahan kita hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Pangako ko yan sa'yo. Tugon niya ni Mara nang nakauwi ito galing nag-igib ng tubig sa balon. Opo ate, maraming salamat. Maikling sagot habang inilagay ang mga tubig sa papag. O siya, aalis na ako. Aniya at saka tumayo nang matapos isuot ang sapatos. Sige anak, mag-ingat ka rin doon. Opo ma, ingatan ko ang sarili ko. Lumapit si Maya sa ina at kapatid at niyakap ng mahigpit ang mga ito. Hindi napigilan ng ina na napahagulhol at pati na rin si Mara. Buong buhay nila ay ngayon lang makakalayo si Maya. Naiiyak na rin si Maya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang mga luha na muntik nang umaago sa kanyang mga mata. Hindi na kayang ipakita sa dalawa na sobra siyang nasasaktan. Pero kailangan niyang magpakatatag sa sarili. Kumala siya sa pagkakayakap at muling nagpaalam. Nagsimula na siyang maglakad papalabas ng kubo. Dala ang kanyang bag na may laman na ilang mga gamit. Hindi na siya lumingon at nagpatuloy na umalis. Ingat ka ate. Narinig pa niyang sigaw ni Mara at tila hindi pa natigil sa pag-iyak. Hindi na niya iyon pinansin. At doon na lang niya ibinuhos ang mga luha habang naglakad sa maliit na daan. Mabigat ang dibdib niya na iwan ang mga ito. Pinunasan niya ang mga luha at nagmamadaling naglakad pababa ng bundok. Kailangan pa niyang mag-abang ng bus na masasakyan patungo sa bayan. 1 oras pa siyang bumabiyahe para makarating sa pupuntahan. Tita, siya nga pala magtrabaho dito bilang kasambahay. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Bati ni Maya sa kanyang maging amo at wari ay kinakabahan pa siya nang makita ang mag-asawa. Naka-formal attire ang mga ito at mukhang may lakad ang dalawa. Namangha siya sa mga suot, mukhang mamahalin at branded pa. Napakaputi pa ng babae at matangos ang ilong. Ang lalaki naman ay parang may halong Chinese dahil sa chinito nitong mata at sobrang tangkad pa. Welcome home, Iha. Ano bang pangalan mo? Laking gulat niya na magsalita ang asawang babae dahil napatulala siya sa kakatitig ng dalawa kanina pa lang. Maya po. Mahinhin na sagot niya rito. I'm Reyna and my husband, Richard. Maupo ka muna, Maya. Kumusta ang biyahe mo? Hindi ka ba napagod? Medyo nahihilo lang po ako ng kaunti. Hindi ho kasi ako sanay sumakay ng bus. Sagot niya habang dahan-dahang umupo at tila nahihiya pa siya sa sobrang lambot ng sofa. Ay, kawawa naman. Manang, dalhan mo ako ng soft drinks dito at saka loaf bread. Tawag nito sa babae na nasa 50s na ang edad. Maya-maya pa ay dumating ang babae at dala na nito ang soft drinks at loaf bread at inilagay iyon sa maliit na mesa sa harapan nila. Oh, kumain ka muna, Maya. At saka magpahinga ka muna. Bukas ng umaga ka na magtrabaho. Maraming salamat po, ma'am. At siya nga pala, si Manang Sonia. Siya ang kasama mo dito sa bahay. Tagaluto siya namin dito. Manang, si Maya, bagong kasambahay dito. Pagpakilala nito sa kanilang dalawa ng babae. Nagngitian lang silang dalawa ni Manang Sonia. Ang trabaho mo dito, Maya, ay maglinis ka ng buong bahay. At tuwing umaga, diligan mo yung mga halaman sa labas. At saka, usayin mo yung trabaho mo. Dahil kapag nakita kitang mahusay, dagdagan ko ang sahod mo. Opo, Ma'am Reyna. Gagalingan ko po at maraming salamat talaga sa pagpanggap niyo sa akin. Walang anuman, Maya. Magpalakas ka muna ngayon. At bukas na bukas, magsimula ka ng magtrabaho. Manang,
Ituro mo sa kanya ang kwarto nyo para makapagpahinga na ito si Maya. Opo, ma'am. O siya, aalis muna kami ni Richard. May importante kaming pupuntahan. At mamaya pang gabi ang uwi namin. Sabi nito sabay tayo. Sige po, maikling sabi niya rito. Manang, ikaw nang bahala kay Maya. Muling bili nito kay Manang Sonia at tuluyan nang umalis. Opo, ma'am. Sagot ni Manang Sonia. Napasunod na lang ang tingin niya sa mag-asawa na papalabas ng bahay. Iniikot niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Nasa sala kasi sila ngayon. Namangha siya sa lawak nito. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganitong bahay. Malayong malayo sa bahay nila na isang kubo lang. Two-story ang bahay ng amo niya. Sa ibaba ay may isang kwarto at malawak na sala. Sa dulo naman ito ay ang kusina nila. Sa bandang itaas naman ay may 3 magkatabi-tabing kwarto. Hindi niya ma-imagine kung gaano kaganda ang mga disenyo sa loob ng bahay. Parang hindi siya makagalaw sa inuupuan habang tanaw ang mga iyon. Mula sa kinaupuan niya ay tanaw naman niya ang napakalaking picture frame na nakadisplay sa sala. Siguro ay family picture iyon at may 2 anak, isang babae at isang lalaki. 2 pala ang anak nila. Uy Maya, bakit hindi ka nakagalaw dyan? Inumin mo muna yung soft drinks mo para makapagpahinga ka na. Biglang nagulat si Maya nang magsalita si Chloe mula sa kanyang tabi. Nakalimutan niya palang kasama niya si Chloe. Ito ang sumundo sa kanya para ihati dito. Nagkakilala sila ni Chloe nung nag-aral pa siya sa high school. Magkaklase sila at naging malapit na kaibigan na rin niya hanggang ngayon. Naawa si Chloe sa sitwasyon ng pamilya nila, kaya tinulungan siya nitong makapagtrabaho. Hindi matapobre si Chloe, kahit na sobrang mayaman ang pamilya nito. Mas nagustuhan pa siya nitong maging kaibigan dahil sa kanyang kabaitan at napakasimple. Maraming salamat talaga sa iyo Chloe ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makapasok ng trabaho. Hay nako Maya, ano ka ba? Walang anuman yun. Kaibigan kita, kaya gusto kitang matulungan. Sambit ni Chloe habang inakbayan siya nito sa balikat. Ngumiti lang siya at niyakap ito. Napakabait mo talagang kaibigan Chloe. Sabi niya habang nakayakap. Kumalas siya sa pagkakayakap at kinuha ang soft drinks at dahan-dahang iniinom niya iyon. O siya, aalis na rin ako Maya ha. May bakasyon kasi kami ngayon at hinihintay ako nila ni Mami sa bahay. At saka, huwag kang mahiya dito kina tita at tito. Mababait ang mga yun. Hindi yun mga ngagat ng tao. Pabirong saad pa nito at tumayo. Sige, salamat ulit ha. Enjoy kayo. Ngumiting sabi niya. Nagpaalam na si Chloe sa kanya at kay Manang Sonia. At saka kumaway pa ito sa kanya bago umalis. Walang kupas ang kanyang pasasalamat dahil napakabait nga nila Ma'am Reyna at Sir Richard. Kitang-kita niya ito sa mga kilos at sa pagsasalita. Sobrang saya ng kanyang puso. Nang matapos na siyang kumain ng loaf bread, ay sinamahan na siya ni Manang Sonia sa kwarto. Ang nag-iisang kwarto sa ibaba ay sa mga katulong pala iyon. Pagpasok nila ay malawak ito sa loob at may 2 kama. May 2 kabinet rin na paglalagyan ng mga damit nila. Tig-1 kama at tig-1 kabinet sila ni Manang Sonia. Mabait rin si Manang Sonia katulad rin ng mga amo niya. Ilang taon ka na, iha? Maya-maya pa ay biglang tanong ni Manang Sonia. 20 po, Manang. Sagot niya habang inilagay ang mga damit niya sa kabinet. Hindi ka na ba nag-aaral? Sa edad mong yan ay kolehiyo ka na ngayon. Hindi na po. Bakit naman? Sa gandang mong yan ay hindi bagay sa'yo maging katulong lang. Dapat nga ay nasa opisina ka. O kaya flight attendant dahil matangkad ka naman at slim pa ang katawan. Tiningnan siya ni Manang Sonia mula ulo hanggang paa. Bigla tuloy siyang nahiya rito. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo.
Pero marami nga ang nagsabi sa kanya na kakaiba ang kanyang kagandahan, pero baliwala lang ito sa kanya. Ngayon ay si Manang Sonia na naman ang umamin sa kanya. Hindi niya alam ang isasagot dito. Inamin niya ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-aral. Sinabi niya lahat ang tungkol sa buhay niya dahil alam niyang mapagkatiwalaan naman ito. Hindi naman niya akalain na nalungkot ito ng husto nang masabi niya lahat. Ang totoo ay naawa rin si Manang Sonia sa kalagayan niya sa buhay. Hindi niya namalayan na mahaba na pala ang kwentuhan nilang dalawa sa loob ng kwarto. Wala namang ibang trabaho si Manang sa mga oras na iyon dahil tapos na ito. Kaya wala nang dapat ikabahala. Isang linggo na ang nakalipas mula na magtrabaho si Maya. Namimiss na niya ang ina at kapatid. Hindi siya sanay na malayo sa mga ito. Sa umpisa ay marami siyang palpak na trabaho. Pero hindi naman ito nakita ng amo niya dahil palaging wala sa bahay. Pareho itong naging busy sa trabaho. Tuwing gabi lang ang uwi ng mga ito. Kahit napalpak ay tinulungan naman siya ni Manang Sonia. Tinuruan siya kung paano gagamitin ang mga gamit na panglinis. Sosyal na kasi ang panglinis dito. Hindi na kailangan mano-manuhin pa. Kaya napakalaking tulong ito para hindi mapagod agad ang katulong nila. Pati sa pagdilig ng halaman ay may mahabang hose na ito. Direktang paliguan na lang niya ang mga pananim. Habang tumatagal ay naging malapit na sila ni Manang sa isa't isa. Kapag natapos na silang magtrabaho, ay magkwento-kwentuhan silang dalawa sa labas ng bahay. Parang anak na rin ang turing nito sa kanya at labis siyang nagpapasalamat nang mapadpad siya rito. Pero nagtaka lang siya kung bakit hindi niya makita ang dalawang anak ng mga ito. Manang, saan nga po ang mga anak nila ma'am at sir? Tanong niya rito habang kumain sila ng tanghalian. Yung anak nila na babae, nasa France. Nag-aaral ng flight attendant. Kasing edad mo lang ngayon eh. 1 taon na lang ay matapos na yun. Yung lalaki naman po, saan siya ngayon? Ay, nako Maya. Kung gaano kababait sina ma'am at sir, yun din kasungit ng panganay nila. Hindi ko alam kung saan nagmana. Palagi na lang nasa barkada iyon. Minsan na nga lang yun umuwi dito eh. Kapag nandito naman siya sa bahay, palagi natutulog sa kwarto niya. Minsan, magpapadala pa sa akin ng pagkain sa kwarto niya. Hindi man lang makababa para kumain dito. Kaya mag-ingat ka kapag andito sa Sir Ivan. Mag-ingat ka sa mga kilos mo. Hindi makapaniwala si Maya habang nakatingin kay Manang. Bakit kaya ganun siya? Tanong niya sa kanyang isip. Nang matapos na silang kumain, siya ang nagboluntaryong maghugas ng pinagkainan nila. Kahit tinanggihan siya ni Manang ay nagpupumigla siya. Wala nang magawa si Manang dahil nagsimula na siyang maghugas. Nang magising siya ng umagang iyon, napabalikwa siya ng bangon nang makita niya ang liwanag mula sa bintana. Late na pala siyang nagising at wala na rin si Manang sa kama nito. Madaling araw kasi itong magsimulang magluto dahil maagang umalis ang mga amo nila. Dali-dali siyang lumabas at inuuna niyang magdilig ng mga pananim sa labas. Mataas na yung sikat ng araw paglabas niya. Nasampal niya ang noo dahil tinanghali siya ng gising. Pagkatapos niyang magdilig ng halaman ay isusunod niya ang paglilinis ng banyo. Nakita niyang wala na ang sasakyan ng amo niya sa garahe. Siguro ay umalis na ang mga ito. Napansin niya na may ibang klase ng sasakyan ang nakaparada roon. Ngayon lang niya ito nakita. Kanino kayang sasakyan yun? May bisita ba dito? Tanong niya sa kanyang sarili at tuluyan na lang siyang pumasok ng bahay para maglinis ng banyo. Nakarating na siya sa harapan ng banyo. Sinubukan niyang buksan iyon. Hindi nakalak yung pintuan kaya walang tao sa loob. Tuluyan niyang binuksan iyon at pumasok sa loob. Ay, butike! Napasigaw siya at nagulat sa kanyang nakita. Isang katawan ang tumambad sa kanyang paningin. Wala itong suot na pang itaas at short. Tanging underwear lang ang suot nito.
Napakakisig ng katawan at may malaking abs pa na six packs. Matangkad ito, kasing tangkad ng amo niyang lalaki. Matangos ang ilong at ang buhok nito ay hanggang balikat ang haba. Parang iba ang kabog ng kanyang puso para itong tatalon sa sayang nararamdaman niya ngayon. Bagay na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang kaharap niya ay isang gwapong lalaki at nakatayo sa kanyang harapan. Na love at first sight siya rito. Hey, anong ginagawa mo dito? I'm not butiki na pinagsasabi mo dyan. Noon lang siya natauhan na magsalita ito at galit na galit pa na ekspresyon ng mukha nito. Agad naman siyang tumaliko dito. Pasensya na ho sir, hindi ko sinasadya. Natatarantang sambit niya. Para siyang sasabog sa hiya. Anong hindi mo sinasadya? Hindi ka ba natutong kumatok ng pintuan bago pumasok? Hindi ko kasi nakalak sir. Kaya akala ko walang tao sa loob. Sumasagot ka pa ha? Lumabas ka na. Nababadrip ako sa'yo ha? Parang sasabog na ito sa galit. Nagmamadali siyang lumabas ng banyo at muling isinara ang pinto. Gusto niyang sumigaw sa hiya. Maya-maya pa ay nakita niyang papatakbo sa kanya si Manang Sonia. Oh Maya, bakit ka napasigaw? Anong nangyayari? Sunod-sunod na tanong ni Manang Sonia. Maglinis sana ako ng banyo Manang. Akala ko kasi walang tao sa loob, kaya nagulat ako. Nako naman Maya, akala ko ano nangyari sa iyo, kaya napasugod ako dito. At siya nga pala, si Sir Ivan yung nasa loob. Umuwi iyon kaninang madaling araw. Kaya mag-ingat ka dahil mainitin ang ulo niyan. Opo, Manang. Sige, maglinis ka muna. Magluluto muna ako ng agahan ni Sir Ivan. Naghiwalay na sila ni Manang at magsimula na siyang magtrabaho. Sa sala muna siya naglinis. Habang nagva-vacuum sa sahig ay hindi mawala sa isip niya si Ivan. Yun pala ang anak ng kanyang amo. Kaya nang makita niya ito, ay kahawig nga ng mga parents nito. At saka yung sasakyan na nakita niya sa garahe kanina ay sa kanya pala iyon. Hanep, may sarili pa itong sasakyan. Hindi naman niya akalain na nasa banyo pala ito at hindi pa nilock yung pinto, kaya akala niya na walang tao sa loob. Mas lalo pa siyang nahiya rito nang napatitig pa siya sa katawan ng lalaki. At para siyang pinapako sa kinatatayuan na parang hindi niya iyon magalaw papalayo dito. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niya itong lapitan muli at humingi ng tawad. Ngunit pinigilan na lang niya ang sarili. Baka magalit pa ito ng husto sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng bahay at kalimutan na lang ang nangyari. Pero paano niya makalimutan iyon? Pabiling-biling si Maya sa kanyang kama. Hindi siya makatulog. Palaging bumabalik sa kanyang isip ang pangyayari. At ang kagwapuhan nito ay di mawala-wala sa kanyang isipan. Kahit galit na galit ito sa kanya, ay mas lalo pa itong napakagwapo sa kanyang paningin. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nagkagusto sa isang lalaki. Sa edad niya ngayon ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Marami namang umakyat ng ligaw sa kanya. Karamihan pa nga ay kapwa estudyante rin niya noon ang mga iyon. Pero ni isa sa kanila ay wala siyang nagustuhan. At saka hindi niya priority ang mga ganyang bagay sa panahon na iyon. Mahirap na nga ang sitwasyon nila. Ay baka dumagdag lang iyon ng problema kapag may nobyo siya. Iniisip kasi niya ang kanyang ina at kapatid. Ganun niya kamahal ang mga ito. Mas iniisip pa nga niya ito kaysa sa kanyang sarili. Napabalik sa kasulukuyan si Maya nang marinig niya ang malakas na hilik ni Manang Sonia sa kabilang kama. Tiningnan niya ito. Sobrang himbing ang tulog nito. Siguro ay napagod sa trabaho. Nag-grocery pa ito kanina sa mall dahil konti na lang ang stock sa bahay. Nainggit siya habang tumitingin sa mahimbing na tulog ng matanda. Malalim na kasi ang gabi, ngunit hindi pa siya nakatulog. Hindi niya alam ang gagawin kung paano alisin sa isip niya ang nangyari. Hindi siya nakaramdam ng antok. Bumangon siya sa kanyang higaan at naisipan niyang mag-ayos ng mga damit sa kabinet niya para kahit papano ay makaramdam siya ng antok habang mag-ayos ng mga kalat niyang gamit.
Binigyan pala siya ni Ma'am Reyna ng mga gamit. Siguro ay napapansin nito na paulit-ulit lang ang mga sinusuot niya. Ayaw sana niya itong tanggapin dahil nahihiya siya rito, pero nagpumilit itong ibigay sa kanya. Tinanggap niya iyon at nagpapasalamat. Sobrang marami pa ito. Inilagay ito ng malaking bag. Nang buksan na niya ang bag ay nagulat siya sa mga laman nito. Hindi niya akalain na may mga mamahaling sling bag, sapatos, sandals at mga mayroon din mga siksing damit. Napakasaya ng puso niya nang makita ang mga iyon. Kahit kailan ay hindi pa siya nagkaroon ng ganitong mga gamit. Kaya laking pasasalamat na lang niya nang mabigyan siya ng kanyang amo. Naisip agad niya si Mara. Ibigay niya rito ang ibang mga gamit dahil kagaya rin niya ito na walang maayos na damit. Kapag may panahong makauwi siya sa kanila, ay dadalhan niya si Mara at pati na rin ang kanyang ina. Kumusta ka naman dito sa bahay, Maya? Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo dito? Biglang tanong ni Ma'am Reyna sa kanya. Kasalukuyan silang naghahapunan kasama ang mga amo niya at si Manang Sonia. Maaga ang uwi nila ngayon, kaya nagkasabay-sabay silang kumakain. Okay naman po, ma'am. Hindi naman ako nahihirapan dahil sanay naman ako sa trabaho mula bata pa. Nahihiyang sagot niya rito. Mabuti naman kung ganun, iha. Ngumiti lang siya rito habang inunguya ang pagkain. At kahit matagal na siyang nagtatrabaho sa mga ito, ay hindi pa rin niya maiwasan na mahiya rito. Nakita niyang bumaba ng hagdan si Ivan mula sa kwarto nito. Paparating ito sa kanila na walang imik. Tila wala sa mood na umupo sa tabi ni Ma'am Reyna. Nasa harapan niya ito. Para siyang sasabog sa kanyang kinaupuan. Hindi niya makontrol ang kabog ng kanyang dibdib nang magkaharap sila ni Ivan ngayon. Gusto niyang umalis pero parang hindi niya magalaw ang kanyang mga paa. Nagsimulang nanginig ang kanyang katawan. Nahihiya kasi siya sa lalaking dahil sa nagawa niya. Naramdaman niyang nakatitig ito sa kanya. Yumuko lang siya habang kumakain at parang hindi niya malunok ang kinakain. Oh, Ivan, akala ko ba hindi ka nasasabay sa amin ng hapunan? Abay, napakalaking himala naman to. Saad ng mami nito. Manang, saan yung paborito ko? Hindi nito pinansin ang sinabi ng ina. Sandali lang sir, kukunin ko lang sa ref. Dali-dali namang kinuha ni Manang Sonia ang request nito. Nakatitig uli ito sa kanya ng nakakaloko. Mami, who's this beautiful lady in front of me? Si Maya. Siya ang kapalit na kasambahay dito. Nag-isang buwan na nga siya dito sa bahay eh. Wow, napakagandang babaeng tanga. Tumawa ito habang nakatingin sa kanya. What do you mean, Ivan? Naguguluhang tanong ng ina nito. Nothing. Just forget it, ma'am. Maya-maya pa ay dumating na si Manang dala ang paborito nito. Agad na inilagay ito sa harapan ni Ivan. Thank you. Sa kwarto na ako kumain. Nababad trip ako rito. Tiningnan pa siya nito bago umalis. Bit-bit ang pagkain nito ay tumungo na ito sa kwarto. Napahikulang na lang ay babagsak ang kanyang mga luha. Gusto niyang humingi ng tawa dito pero hindi niya alam kung paano. Ay nako, hindi ko alam kung kailan magbabago ang batang yan. Sambit ni Ma'am Reyna. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Hindi ko na alam ang Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Ma'am Reyna. Agad naman itong hinaplos ni Manang Sonia sa likod. Palaging na lang nasa barkada. Hindi na nakikinig sa akin. Patuloy pa nito. Ma'am, huwag mo nang problemahin iyon. At saka, hindi ka nagkulang sa kanya dahil napakabuti mong ina. Darating din ang panahon na magbabago iyon. Sabi ni Manang Sonia rito para tumahan na ito. Si Sir Richard naman ay tahimik lang na kumakain sa tahimik lang ito palagi at hindi masyadong nagsasalita. Naaawa si Maya sa kanyang amo. Naisip niya na mayroon palang ganitong klase na anak. Napakaswerte pa nito sa magulang
dahil mabibigay ang lahat ng pangangailangan. Pero hindi niya alam kung bakit may taong katulad ni Ivan. Hindi na lang niya pinansin iyon at nagpatuloy siya sa kanyang Maya, halika nga dito sandali. May sasabihin lang ako. Bigla siyang tinawag ni Ma'am Reyna habang nagba-vacuum siya sa sala. Agad naman siyang lumapit dito. Bukas ng umaga ay lumuwas kami ng France kasama ang Sir Richard mo. Kailangan kami doon sa event ng anak ko. Kaya 1 week pa kami doon. Diretsang wika nito sa kanya. At si Manang Sonia ay uuwi rin bukas dahil nasa hospital yung asawa niya. Babalik rin naman siya dito pagkatapos ng 3 araw. Kaya ikaw lang muna ang bahala dito sa bahay at kay Ivan ha. Patuloy pa nitong sabi. Sige po, maikling sagot niya rito. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya maiwasan na kabahan dahil siya ang magluluto ng pagkain ni Ivan sa loob ng 3 araw. Natuto naman siya kung paano magluto sa mga paborito nito. Tinuruan kasi siya ni Manang Sonia kapag tapos na siya sa kanyang trabaho. Ngunit ang problema niya ngayon ay 2 lang sila ni Ivan sa bahay. Natatakot siya na baka magalit na naman ito sa kanya. At ang nararamdaman niya para dito ay binaliwala na lang niya iyon. Malabo na kasing mangyari na magustuhan siya nito dahil malayo ang pagitan nila sa buhay. Mayaman si Ivan at ay taga-bundok lang at tumira sa maliit na kubo. Kinabukasan, habang naglinis ng kusina si Maya, ay bigla siyang tinawag ni Ivan. Magpapadala ito ng pagkain sa kwarto. Agad naman siya naghanda ng pagkain nito. Bilisan mo naman, nagugutom na ako. Narinig pa niyang sigaw ni Ivan habang papaakyat na siya ng hagdan. Pagkarating niya sa harap ng pinto ng kwarto, ay kumakabog ng malakas ang puso niya. Muntik pa niyang mabitawan ang dala niyang pagkain dahil sa takot na mapagalitan naman siya ng masungit na amo. Sir, nandito na po yung pagkain mo. Tawag niya agad dito nang makarating sa labas ng kwarto. Binuksan nito ang pinto. Get inside. Pakilagay mo na lang sa table ko. Dahan-dahan siyang pumasok at tinungo ang sinasabing table nito. Nagulat pa siya nang biglang isinara ni Ivan ang pinto at nilak pa iyon. Sir, lalabas na po ako. Wika niya rito nang malagay na niya ang pagkain sa table nito. No, hindi ka lalabas dito. Nagulat siya sa sinabi nito. Dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Naka-boxer lang ang suot nito at tila tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan rin siyang napaatras at hindi niya namalayan, dumikit na pala siya sa dingding ng kwarto nito. Kitang-kita niya ang hubad na katawan nito na ngayon ay paparating sa kanya. Napalunok siya. Sir, anong gagawin niyo sa akin? Kinakabahang tanong niya rito nang makalapit ito sa kanya. Hindi ito nagsasalita habang nakatingin ito sa kanya. Umiwas siya ng tingin dito at parang hindi siya makagalaw. Sir, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Hindi ko yun sinasadya. At sana mapatawad niyo ako. Hindi ko naman kasi akalain na... Natigilan siya sa pagsasalita nang takpan ng daliri nito ang bibig niya. Namumula siya sa ginawa nito at nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kinikilig siya na may halong kaba ang nararamdaman niya. Malapit nang magkadikit ang kanilang katawan. Ang takot na kanyang naramdaman ay napalitan ng kilig. Naaamoy niya si Ivan. Muntik pa siyang himatayin dahil sa sobrang bango nito. Gusto mo bang mapatawad kita, Miss Beautiful Lady? Pwes, gawin mo ang gusto kong mangyari ngayon. Dahil kung hindi kita mapapatawad habang buhay. At hindi lang yan, papaalisin kita dito sa bahay namin at mawalan ka ng trabaho. Sa wakas ay nagsalita na rin ito. Pero tila nakakatakot ang tono ng boses habang binubulong sa kanya ang mga sinasabi. Ngunit naguguluhan si Maya sa nais mangyari nito.
Ano po bang gusto niyong gawin ko, sir? Pautal-utal na tanong niya rito. Are you still virgin? Bigla siyang nabuhayan sa nanlaki ang mga mata niya na nakatingin kay Ivan. Noon pa lang niya naigalaw ang mga paa papalayo rito. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Kukunin mo ang pagkababae ko, ha? Ganon ba? At bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo bang mapatawad kita at manatili dito sa bahay namin? Palakad-lakad pa ito habang nagsasalita. Sir, hindi ko yata kaya yon. Baka naman may iba pa kayong ipagawa sa akin. Nagmamakaawa niyang sabi dito. Well, kung ayaw mo, Miss Maya, pwede ka nang umalis ngayon sa pamamahay namin. At hindi ka na makapagtrabaho pang muli dito. Natigilan si Maya. Magsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya iyon. Gusto niyang umalis pero paano ang kanyang ina at kapag mawalan siya ng trabaho ay mahihirapan na naman sila. Pero ano nga ba ang gagawin niya ngayon? Pagbigyan na lang ba niya ito para hindi siya papaalisin dito? Sige, gagawin ko ang gusto mong mangyari. Mahinang tugon niya dito habang di makagalaw sa kinatatayuan. Wala na siyang ibang maisip kundi ibigay na lang ang pagkababae niya. Ang kinatatakutan niya ngayon ay baka magbunga ang kanilang gagawin. Paano naman siya panagutan ng lalaki? Ikatulong lang siya. Pero naawa rin siya sa pamilya niya kapag Good, papayag ka naman pala eh. Don't worry, ako ang bahala sa iyo ngayon. At kapag magbunga ito, pananagutan kita, Maya. Saad nito sa kanya habang dahan-dahang lumapit. Anong ibig mong... Shh, huwag ka nang maingay. Hindi natuloy ang pagtatanong niya rito nang takpan ang bibig niya sa daliri nito. Nalaki ang mga mata niya nang halikan siya sa muka at dahan-dahang bumaba ang mga labi nito sa kanyang liig. Napaiktad siya sa sobrang kiliti at ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang likod na wari ba ay naglalaro ito. Hinayaan lang niya ang lalaki sa ginawa hanggang nagkadikit ang katawan nila sa isa't isa. Sinugod siya nito ng halik sa mga labi niya. Nang maglapat ang kanilang mga labi ay parang may bumuhay sa kanyang katawan. First kiss niya iyon. Hindi niya alam kung anong gagawin habang hinalikan ang kanyang mga labi ni Ivan. Ngunit habang tumatagal ay ginaya niya ang ginawa ni Ivan sa mga labi niya at parang naglalaro. Nagustuhan niya ito. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi na niya namalayan, napahawak na pala ang kamay niya sa likod ni Ivan. Nagulat pa siya nang may maramdaman siyang nakadikit sa kanyang harapan mula kay Ivan. Naramdaman niyang matigas. Dahan-dahang kinuha nito ang mga suot niya. Pinipigilan pa niya ang kamay nito, ngunit nagpupumiglas ito. At ngayon ay tanging underwear lang ang naiwan sa katawan niya. Pinagmasdan ni Ivan ang katawan niya at tila nahihiya pa siya. Namangha ang lalaki sa ganda ng katawan niya. Kitang-kita niya sa mga mata nito. Binuhat siya ni Ivan at inilagay sa malaking kama nito. At muli siyang hinalikan nito sa mga labi niya. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Muli siyang napaiktad at ang mga kamay niya ay nakahawak sa likod ng lalaki na ngayon ay nakapatong sa kanya. Nakurot pa niya ito dahil sa sobrang kiliti. Ilang sandali pa ay they are both naked. At tuluyan na rin ginalaw ang kanyang lagusan. Napahiyaw siya sa sakit. Nanginginig ang buo niyang katawan nang maglapat ang mga ito. Dahil first time pa lang niya ito, napahiyaw siya sa dahan-dahan itong ipasok ni Ivan. Nakaramdam siya ng kirot. Kinurot niya ang likod nito dahil hindi niya matiis ang sakit. Sinubukan pa niya itong pigilan sa kanyang mga kamay, ngunit malakas talaga ito. Hanggang tuluyan na itong nakapasok sa kanyang masikip na lagusan. Nagulat pa siya nang bigla siyang inakay ni Ivan at gumulong. Nagkapalit sila ng pwesto. Si Ivan ang nasa ilalim
at siya ang nakapatong dito. Iginalaw ni Ivan ang kanyang katawan gamit ang kamay nito. Para siyang sumasayaw sa ibabaw ng lalaki. Iginiling ang kanyang katawan para maglaro ang alaga nito sa kanyang lagusan. Hindi niya napigilang napaungol at mas lalo pang binilisan ni Ivan ang paggiling ng katawan niya. Hindi niya maintindihan ang naramdaman hanggang nakarating na sila sa dulo nito. Hindi makapaniwala si Maya sa bilis na pangyayari. Hindi niya akalain na maibigay niya ang pagkababae sa lalaking unang nagpapatibok ng kanyang puso. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Maya ang nangyari. Maraming beses siyang hindi makatulog sa gabi at mapatulala habang tumitingin sa kisame. Kahit sa pagtatrabaho niya ay hindi siya makapag-concentrate. Maya, parang napapansin ko madalas kang napatulala at saka palagi kang matamlay. Ano bang nangyari sa'yo? May problema ka ba? Biglang tanong ni Manang Sonia habang kumakain silang dalawa sa dining table. Namimiss ko lang kasi sila mama at kapatid ko, Manang. Palusot niyang sagot dito. Baka pwede mo silang puntahan doon sa inyo. Dahil matagal ka namang hindi nakauwi sa inyo. Simula pa lang na magtrabaho ka dito. Hindi na niya nasagot si Manang Sonia nang bigla siyang nasusuka. At dali-dali siyang tumakbo papuntang CR at doon ibinuhos ang pagsusuka niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Parang kakaiba ang pakiramdam niya. At nasa isip niya ang nangyayari sa kanila ni Ivan sa nakaraang buwan. 5 days na pala siyang delay at malakas ang kutob niya na nagbunga ang ginawa nila. Napatingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Paano na siya ngayon? Paano niya sasabihin sa kanyang mama ang nangyari? Ang trabahong pinasok niya ay para makaahon sila sa hirap. Pero dagdag problema pala ang naidulot niya sa mga ito. Isa pa, paano siya panagutan ng lalaki? Wala naman silang relasyon. At malabong magkagusto ito sa kanya dahil langit at lupa ang pagitan nila sa isa't isa. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa dingding habang dahan-dahang umuupo sa sahig. Tuluyan na ring umaagos ang kanyang mga luha dahil sa naisip. Ang pangako niya sa kanyang kapatid na suportahan niya ito hanggang makatapos ay hindi na matutupad. Maya, anong nangyayari sa iyo? Masaba ba ang pakiramdam mo? Tawag ni Manang Sonia sa kanya habang kumakatok sa pinto. Okay lang po ako, Manang. Pilit niyang pinakalma ang boses na sumagot sa matanda. Sabihin mo lang sa akin kapag masama ang pakiramdam mo dahil marami akong gamot dito. Opo, Manang. Huwag mo na po akong alalahanin. Okay lang ako. O sige, maiwan na kita dyan. Sige po. Nang umalis na ito ay tuluyan siyang nagmumukmok sa loob ng CR. Nagulat siya nang biglang pumasok si Ivan dahil hindi nakalak ang pinto. Biglaan siyang napatayo at bigla na lang siyang nahilo at nawala ng malay. Kumusta na yung pasyente, Dok? Tanong ni Ivan sa doktor nang makalapit ito. She is 3 weeks pregnant at mukhang sobrang napagod ang katawan niya. Kaya nawalan siya ng malay. Sagot agad rito sa kanya. Ganon ba, Dok? Oo, at kailangan iwasan muna niya ang trabahong mabibigat dahil makakasama ito sa kanya. Okay, Dok. Maraming salamat. Nang makaalis na ang doktor sa room, ay minamasdan niya si Maya habang natutulog. Nasa private room kasi sila ngayon. Dinala agad niya rito ang babae nang biglang mahimatay ito sa CR kanina. Lumapit siya kay Maya at umupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay nito at hinagkan. Masaya siya nang marinig ang sinabi ng doktor. Buntis pala ang babae at alam niyang sa kanya iyon. Ang totoo ay matagal na niya itong gusto. Unang kita pa lang niya dito
ay namangha siya sa kakaiba nitong kagandahan. Iba ang tibok ng kanyang puso. Matagal na sana itong ligawan, pero nagdadalawang isip siya. Baka hindi siya gustuhin ng babae, kaya naisipan niyang kunin ang pagkababae nito at pananagutan niya kapag magbunga ang ginawa nila. At siguradong hindi na ito makakawala sa kanya at tuluyang mapasa kanya si Maya at papakasalan agad niya ito. Hindi siya tumitingin sa estado nito sa buhay. Ang alam niya ay mahirap lang ito. Gusto na rin niya matulungan ang pamilya nito para makaahon sa hirap. Nang maimulat ni Maya ang kanyang mga mata, ay napabalikwas siya ng bangon. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa hospital pala siya ngayon at nakita niya si Ivan na natutulog sa long bench malapit sa kanya. Nagising ito. "Oh, gising ka na pala, Maya," sabi agad rito sa kanya. Sir, anong nangyayari?" "Bigla ka na lang natumba kanina, kaya dinala agad kita rito." Pasensya na sa abala, sir. Sana hindi mo na ako dinala rito." "Huwag mo na akong tawagin, sir. Ivan na ang tawag mo sa akin." Sambit nito habang papalapit ito sa kanya. "Maya, pananagutan kita." Nanlaki ang mga mata ni Maya nang hawakan nito ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin?" "Doctor said that you are pregnant. At handa kong panagutan kita, Maya. Papakasalan agad kita next week." Pero hindi natuloy ang sasabihin niya nang halikan siya nito sa mga labi. "I love you so much, Maya. Ang totoo, matagal na kitang gusto. At patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo." Hindi makapaniwala si Maya. Hindi siya makapagsalita, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung nanaginip lang ba siya. Maya-maya pa ay biglang dumating ang mga magulang ni Ivan. Masayang masaya ang mga mukha nito na nakatingin sa kanilang dalawa. "Congratulations, Maya. May apo na rin kami ni Richard. Ivan, alagaan mong mabuti si Maya." Agad na sinabi nito sa kanya. Napatulala lang siya habang nakatingin sa mga ito. Hinawakan ni Ivan ang mga kamay niya. "Alam mo, Maya, nagpapasalamat ako nang dumating ka sa buhay namin. Nang dahil sa iyo, nagbabago na itong si Ivan." Ma'am, sir." "Huwag mo na kaming tawaging ma'am at sir. Mami at daddy na itawag mo sa amin. Bukas na bukas ay papuntahin ko dito ang mama at kapatid mo para makapag-prepare na tayo sa kasal ninyo ni Ivan." Masayang nagbabalita ito sa kanya. Sobrang saya niya nang marinig iyon. Hindi pala siya nanaginip. Totoo ang mga nangyari sa buhay niya ngayon. Hindi siya makapaniwala. Tumutulo ang mga luha niya sa sobrang saya na nararamdaman. Pinunasan iyon ni Ivan at niyakap siya nito ng mahigpit. Niyakap rin niya ito. Siya na yata ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Day end. At sana ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinabahagi ko sa inyo. At kapag nagustuhan nyo ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga kwentong ibabahagi ko pa sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.